malawak pang kaalaman tungkol sa happiness o pagiging masaya ng isang tao, makakasama natin ngayong umaga ang psychologist na si Dr. Lucille Evangelista. Good morning po, Doc. Good morning, Caroline. Dok, isa nga po sa pinagmamalaking katangian ng mga Pilipino ay sa kabila ng anumang pagsubok, problema, kahirapan, nakangiti pa rin po tayo at bumabangon pa rin po. Ano po ba yung magandang naidudulot ng pagiging masayahin ng isang tao? Yung pagiging happy o yung pagiging masayahin ng tao, marami siyang benefit. Pwedeng ma-benefit yung ating health, pati yung ating psychological well-being or yung tinatawag nating mental health. Pwede ding ma-benefit yung ating social life at saka work. Unahin po natin, Doc, yung benepisyo sa kalusugan. Paano po ba nakakatulong yung pagiging masaya ng isang tao para maging malusog siya? Kapag ka ikaw ay masayahin, mas lesser yung pag-experience mo ng stress. Siyempre, dahil sa minsan mo lang siya ma-experience or marunong kang mag-handle ng stress dahil ikaw nga ay isang happy person, mas naiiwasan mo din yung mga iba't ibang mga negative na effects ng stress sa katawan. Ang stress, pwede siyang mag-lead sa iba't ibang physiological ailments katulad ng halimbawa ulcer, migraine, skin diseases katulad ng skin asthma at saka psoriasis. So, ibig sabihin po, mas malayong tamaan ng sakit yung mga masayahin kumpara doon sa mga malungkutin. At saka sabi ng mga maraming pag-aaral, mas madami or mas malaki yung chance na magkaroon sila ng longer lifespan. Bakit po, ma'am? Siguro dahil nga sa kung happy ka, hindi ka din yung konti lang yung mga negative na experience mo, parang gano'n yung, tapos pagka kasi happy ka, mas okay yung pagkain mo siguro, mas nakakatulog ka ng ayos, hindi ka nakaka-experience ng mga anxiety na pwedeng mag-lead sa mga pwedeng makasira sa health mo, katulad ng hindi pagkakatulog, loss of appetite, loss ng interest sa sex. Kasi lahat ng yan nakakapag-cause ng yung well-being in terms of physical health or physical fitness. Dok, pagdating naman sa psychological o pag-iisip at saka emotional well-being ng isang tao, paano po nakakatulong yung pagiging maganda ng mood o masaya ng isang tao? Sa psychological well-being, kapag okay yung psychological well-being mo, okay din yung iyong mental health. Kapag okay yung iyong mental health, yun nga, hindi ka masyadong nagiging anxious, malayo ka sa depression, mataas ang iyong resiliency o yung parang laging pagbangon every time na merong nakaka-down sa'yo, you always parang nadapa ka man, bangon ka ulit. Ganun. Mataas yung resiliency. Level ng resilience. Kumbaga, Doc, resilient, hindi agad-agad sila napapatumba o napapasuko. Pagdating naman, ma'am, dun sa socialization o social well-being ng isang tao, paano po nakakatulong yung kanyang smile o pagiging masaya para po mas mapalalim pa yung kanyang relasyon sa ibang mga tao? If a person is happy, yung happiness, it exudes, kumbaga. Pwedeng mahawa yung ibang tao na since you're a happy person, yung happiness ng ibang tao, nahahawahan mo din sila ng happiness mo. Kasi kapag ka ikaw ay masayahin, syempre, masayahin kang makipag-usap, hindi ka negative. At pagka ikaw ay hindi negative, ang tendency ng ibang tao, maging masaya din or mas maging malapit kayo sa isa't isa. So, mas maraming friends yung mga masayahin tao? Marami kang okay yung social life mo at saka work. Kasi happy person ka or you involved din yung tinatawag nating happy talk. So, ma'am, does it mean na may relationship po yung
pagiging masayahin ng isang tao sa success na pwedeng matamasa niya? Pwede kung yung kasi 'di ba may mga ripple effect naman 'yan. So kung happy person ka, you will have a good interpersonal relationship with your workmates. And if you'll have a good working relationship with your workmates, it will lead to better or harmonious relationship. At pag may harmonious relationship, magkakaroon din ng better working relationship. Konti ang conflict at saka mas mabilis kayo magkakaintindihan in terms of the work area or workplace. Ma'am, ano po ba yung signs na happy talaga yung isang tao? Happy. Pagka happy ka, nararamdaman mo yung tinatawag na pinakasimple kasing level ng happiness, yung contentment. Tapos, pinakamataas yung sinasabi nating intense joy. Yung sasabihin mong sobrang saya ko, ganun, intense joy. Compared sa contentment. Kasi contentment parang, okay, I'm okay, well, or I'm good, parang ganun. Pero intense happiness, parang, or intense joy na din yun. So, ma'am, ano po yung iba't ibang level ng kasiyahan? Pinakamababa hanggang sa Nasa ano lang yun parang, I'm not sure kung meron siyang level, pero basta ganun yung parang description nila ng happiness, yung parang from contentment to intense joy. So kung i-rate mo siguro ang sarili mo, di between contentment and intense joy, di depende na sa tao. Pwedeng ikaw ay 5, pwedeng ako ay 6, yung ibang tao pwedeng 9. So depende sa perception ng tao kung how happy he or she is. Kasi 'di ba subjective naman 'yun. Kunyari, na-promote ka. Yung promotion for this person may lead to kunyari happiness na rate ng 6 lang. Pero pwedeng kunyari dun sa isang tao, yung happiness na rate niya is 8. Kasi mas importante dun sa isang tao na 'yon yung promotion. Pero dun sa isang tao, hindi masyadong importante yung promotion. Kaya in terms of happiness, na naramdaman niya, 6 lang. Ganito, meron silang sinasabi na ang happiness, pwede mong piliin. At saka yung response mo sa mga events, pwede mo daw piliin. Kunyari, ikaw, magiging happy ka if you're with your loved one, halimbawa. Pero because you think na it's better to work than to be your loved one because it's more important to work, yung choices natin, naapektuhan niya yung happiness. So, yun, naapektuhan niya yung happiness. So, ibig sabihin, kung depende rin sa tao kung pipiliin niyang maging tunay na happy o hindi. Pero dahil sa tayo ay mga rational beings, dahil sa we perceive this thing as more important, we tend to choose a thing or an event or a situation na pwedeng mag-decrease yung happiness natin o level ng happiness natin. Depende kung ano yung goal mo or choice. So, ibig sabihin, yung choices mo sa buhay, pwede siyang mag-lead sa decreased happiness or intense happiness. Kasi, mas pinairal mo yung logic o yung rational or yung piniperceive mo na mas important. Doc, ano po yung magandang halimbawa niyang sinasabi niyo po na kadalasang ginagawa, iniisip o pinipili ng mga Pilipino? So even if you will feel happy with your family, you will choose not to be with your family because it's more important to give them a better life. Halimbawa, kunyari sa mga kaso ng OFW, di ba mas happy ka pagka you're with your family? Pero dahil it's more important to work and to provide your family with things that they need, hindi mo isinasalang-alang yung happiness mo. It's more on choices. Paano nila malalaman, ma'am, kung tama yung choice nila pagdating sa ganun ba? Pag na-reach nila yung goal, di ba ang goal lang naman nila to provide the family,
of their needs, of their studies, of their everyday, kunyari, pagkain. Ganun.